Eto na ha, ayon po sa inilabas na datos ng Department of Health, halos 12,000 na Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa road accidents. Kaya Team Monchi, oops! Preno muna tayo at kambyo. Sa road safety, pag-usapan natin ang kaligtasan kasama si Engineer Rene Timbang, Program Manager of Road Safety Program of the Department of Health. Magandang hapon, Engineer. Magandang hapon po. And welcome At, to... Go ahead po. Welcome to Alagang Kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa pag-imbita sa inyong programa. It's our privilege po, Engineer. Ito, base po sa mga datos at numero ha. Ano po ang kasalukuyang kalagayan ng road safety sa bansa? Parang it's unusual kahit kami nagulat, Engineer, na wow, really ang DOH din pala ay nakatutok sa road safety. Bakit mahalagang bigyang diin ito? At kayo pala ang tumatantos nung dato na yon, Engineer. Opo, ang partisipasyon po ng kagawaran ng kalusugan ay sa kadahilanan na karamihan ng mga naaksidente sa kalsada ay dinadala sa ospital. Yes. At ang nakakatakot po rito at kinalulungkot ng kagawaran ay ang mga aksidente sa kalsada ay preventable diseases na pwede po sana nating naiiwasan kung maayos ang ating mga kalsada, maayos ang ating mga daan, sumusunod sa batas trapiko. Correct. At mabilis ang ating responde pagka nagkakaroon ng aksidente. Correct. Tama yan, Kasi yun na nga, parang very basic actually, Engineer, Like this morning, nagmaneho ko on the way here, Yung simpleng mga kapatid, mga kapwa drivers, pag nakakita kayo ng pedestrian lane, whether may nakikita kayo or not, you have to slow down. Isa lang po yan, Engineer, ito sa mga numerong ito. Ayan. Of course, ayan, isa lamang yun, yung pedestrian lane, pagkilala sa pedestrian lane. Pero Engineer, sige nga po, ano pa po yung mga ito yung ang inyong theme yata for the month is road safety, a Philippine society with zero deaths on the road. Is this really achievable? Vision po natin yon na zero death kasi isang mamatay lang po na ay hindi po acceptable para sa atin, no? Kasi yung epekto noon sa pamilya, sa komunidad. Kaya po kahit na mahirap, medyo challenging po yun, pero yun po talaga yung tinatarget natin na zero death po sa roads. Engineer, well, of course, obviously you were assigned, being an engineer, you were assigned to it for a purpose. Ano ba yung nakikita ninyo na ano ba yung datos ninyo? Ano ba yung mga karaniwang sanhi ng aksidente sa karsada? Well, globally po, ang road traffic injuries ay pang-8 sa leading cause of deaths, no? At 54% po noon ay mga pedestrian, yung mga cyclists, at saka yung mga nagbibisikleta, at yung mga nagmomotor. At ang nakakalungkot po dito is majority po ng mga apektadong biktima ay yung mga age 5 to 14. So ito yung mga nag-aaral, papunta sa eskwelahan. At yung mga young people, yung mga kabataan na nag-age ng 15 to 29. So ito po yung mga productive age na, no? Yung mga nagtatrabaho. So imagine po natin kung ang ating padre de pamilya ay or anak na nagtatrabaho, tumutulong sa pamilya ay na-aksidente or nag-lead to death. Alam naman po natin ang magiging impact nun sa mga may iwanang mahal sa buhay. Correct. And you said preventable. So Engineer, mas marami yung bilang ng naaaksidente na pedestrian as against ito yung motorista. Tama po ba? Yo po, kasi po ang nangyayari po siguro is pwedeng yung mga motorista hindi yung gaya nga po ng nabanggit nyo kanina, hindi aware dun sa dapat humihinto sila pag may pedestrian lane or
yung mga mabibilis kasi Yan. marami pong factor ng mga aksidente ay dahil sa lumalampas doon Speed. sa akmang speed ng Limit. mga sasakyan. Tama. At marami rin po ay yung hindi namin maintain yung sasakyan, yung Ay, yan pa yung roadworthiness isa, sa mga yan. vehicle. Yung Opo, mga- yung nawawalan ng preno, yung, Tama. or kung minsan, madalas din po yung driver's error, Driver's yung lasing, or Puyat. under the influence of drugs, yung shucks. driver, Mm-mm, or mm-mm. hindi po maganda yung pagkaka-maintain ng mga Ng mga sasakyan, or sasakyan. yung mismong driver po hindi aware Hindi dun sa rin mga maintain. traffic rules. So po, Yan Hindi. din. Oo. Pero engineer, ngayon po, kasi nakikita natin, is yung mga sinasabi ninyong mga aksidente na yan, is this campaign also in participation with other agencies? Kasi parang, di ba, parang ang hirap kung solo ng DOH yung kampanya na yan. So, sino po ang usang-uso ang collab? So, sino ang kakolab ninyo, engineer? Opo, salamat po sa pagtatanong nyo yan. Kasi po, ang Pilipinas po may dinevelop na plan, yung Philippine Road Safety Action Plan. Ito po ay Ayun. 2023 hanggang 2028. Mhm. At ang nangunguna po dito sa plano, yung road safety plan, ay yung Department of Transportation. Yan. At Correct. kasama rin po dito yung DILG, Yan. DPWH, at Department of Health po. Mhm. So, tulong-tulong po tayo, whole of government approach. Nice. Kasi nga, nabanggit nyo kanina, yung kalsada, yung road safety po talaga, maraming mga players dyan at Yes. stakeholders. Yes. Kasama na rin po sa aming pag-promote ng road safety ay yung mga partners natin, yung mga civil society groups at mga NGOs na nakatutok sa pag-promote ng road safety. Ayan. So, engineer, do you have activities lined up this month, this whole month, Medyo patapos na tayo ng month ng May, Pero so, ano yung mga naganap ninyong activities and meron pa bang naka-line up? Apo, ang May po is Road Safety Month po, Yes. no? So for this month, meron kaming mga caravan, yung mga lahat po ng mga may mga concentrated na region na pinopromote, may mga road safety caravan kaming pinupuntahan. Pero po sa buong Pilipinas, yung mga regions namin ay may mga ginagawa ring mga advocacy campaign, mga health promotion activities na patungo doon sa pag-promote ng road safety. Isa na po rito sa mga pinopromote sana namin ay yung active transport. Active transport. Opo, ito po yung pagbibisikleta or Ay. paglalakad. Kasi po connected din po, marami pong pag-aaral na yung mga lalo na po siguro nung panahon ng pandemic, no? Oh, Nakita natin yes. kung gaano ka-importante yung mga bisikleta natin. Kung malapit lang naman po yung pinagtatrabahuan natin, instead na magdadala ka ng sasakyan or magdadala ng motor, ay mag-bike ka na lang. Kasi dalawa po yung na-achieve natin pag nagbabike tayo. Health. Hindi ka lang nakatipid Yes. doon sa dahil siyempre walang gasolina, walang pamasahe, nakapag-exercise ka pa. Na isa sa mga layunin ng Department of Health na i-promote yung ehersisyo para nga ma-prevent natin yung mga non-communicable diseases gaya ng Pati sa high blood, pollution. hypertension. Yes. Kasama na rin po yun. Pati yung pollution, air nakabawas pollution, ka, opo. di ba? Opo. Pero mga kapatid, again, ito yung keyword dyan na road sharing. Road sharing. Wag na wag po ninyong kakalimutan yan kasi hindi lamang po motorista ang entitled gumamit ng karsada, pati po yung mga motorsiklo, pati yung mga siklista, even the pedestrian. So dapat talaga we respect our own zones. Tama ba yung mga Yes pinagsasabi ko, engineer? Yes po. Actually po, akma doon yung binanggit nyo na road sharing. Kasi po, ang talagang team namin on battle cry ng Road Safety Action Plan is road safety is a shared responsibility. Ibig sabihin, lahat tayo
may tungkulin na Correct. dapat gawin, may mga dapat tayong obligasyon na gagawin na hindi lang isang sektor ang nakatutok sa Correct. road safety. Correct. Lahat po tayo from local government code, yung mga local government units, yung mga national agencies, yung mga partners natin ay nagtutulungan para ma-achieve natin yung zero death po. Sana po yun ang mano natin na walang namamatay, walang aksidente sa kalsada. Ang ano din ni engineer, ang ibig sabihin nito din mga kapatid, hindi ho kayo kailangang maging driver para kayo ay conscious doon sa panuntunan nitong road safety. Bawat isa talaga sa atin pag-abuso also sa mga karsada, pag hindi para sa inyo yun, huwag niyong pasukin. I mean, may mga dahilan po yan. Meron ding dahilan yung mga speed limit, di ba engineer? Hindi yan basta nasumpungan lang yung mga numerong yan. Meron mga dahilan yan. Parang, engineer, very quickly, parang ganito, yung isang portion ng Skyway, parang nakakaantok yung portion na yun. Kasi bakit 60 kph lang? Pero may dahilan yun, engineer. Pwede bang ikaw mag-explain as an engineer? Ayan. Yes pa. May relationship po kasi yung bilis, no? Yung speed ng mga sasakyan doon sa aksidente. Contributing factor po kasi yung overspeeding. So, may mga pamamaraan po kasi na ginagawa sa engineering, road engineering, yung nilalagyan nila ng mga rumble strips, yung mapapansin niyo po, rumble strips yan. May mga parang para may mga bako-bako, umbok-umbok na kalsada para i-remind ka na it's either merong approaching intersection or reminding para ma-encourage ka na mag-reduce ng speed pagka ganon, no? Okay. So meron din po yung mga sa enforcement, yung may mga speed guns para ma-monitor at ma-apprehend yung mga lumalampas sa takdang speed limit po. Eto engineer, actually ang dami ko pang gustong i-share dyan. Talagang relate ako dito sa usapin na to ng road safety. Pero for now, ano po ba ang mensahe natin sa mga road users, lalo na ito din yung mga partners natin sa LGUs, mga traffic enforcers, mga pedestrian, para sa maayos at ligtas na karsada? Opo, gaya mo nang nabanggit ko kanina, shared responsibility po to, no? So, lahat po tayo ay may mga tungkulin or obligasyon na dapat gawin para mapanatili natin yung kaligtasan sa kalsada. Kung tayo pedestrian, alam dapat natin kung saan tayo tumatawid. Yung kung driver ka naman ng four-wheel vehicle, yun nga nabanggit nyo pa kanina na road sharing, respect dun sa mga ibang forms of transportation. Pagka bike, huwag tayong pumapasok sa mga bike lane. Or yung pagmotor, sa mga nagmomotor naman po, extra ingat din po tayo dahil yung dala-dala nating sasakyan na hindi kasing stable ng mga four-wheel vehicle. At kung tayo po yung nagmamaneho, siguraduhin natin na hindi tayo nakainom or hindi tayo under the influence of substance. At maging kalmado po kasi marami rin pong mga aksidente dahil dun sa road rage. Dapat kung matraffic, medyo cool lang po tayo. Kalma lang. Kalma lang po tayo. At sa mga local government units po, ensure natin na yung mga sidewalks ay ideally walang mga obstructions, walang nakapark para maayos na makapaglakad ang ating mga pedestrian. Thank you very much. Ayan ang daming ibinilin sa atin ni engineer, and again parang na-realize ko ngayon mga kapatid, for every death on the road, whether tayo ay nandun o wala, it's our responsibility. Ayan, thank you very much, Engineer Rene Timbang, ang Program Manager of Road Safety Program ng Department of Health. Maraming salamat po. Maraming salamat po.